nandito po tayo sa bahay po ng subscribers natin from USA po ulit. Ito yung kwarto po ng owner. So dito pala nakapag-blinds na, no? Sukat lang po ng sukat hanggat meron po tayo mga close deal, charot. And now mga ka-viewers, nandito po tayo sa San Juan, Batangas. Ito pong bahay is 2-story. Sabi ko lang po is sulit na po siya sa halagang 150 pesos. Ito pong isang plastic pan dishwashing liquid, 14 liters po yung magagawa ninyo. Hello mga ka-viewers, kamusta po kayo? Ngayon po ay nagbabalik po ako para update po kayo sa another vlog. For today's video po, nandito po tayo sa bahay po ng subscribers natin from USA po ulit. Alam niyo po ba mga ka-viewers, nagkataon po, magkalapit lang po kami ng lugar. So, parang kabilang kanto lang po sila ng bahay namin. Kaya nagulat kami nung nag-message siya na, ayun po, magkapit bahay po kami halos dito sa baryo po namin. So ito pong bahay niya is bungalow at still po ongoing po yung construction po dito. So papakita na rin po natin sa vlog para po yung owner po kahit nasa malayo ay magkaroon po na update regarding po sa pinagawa niyang bahay. Saka magsusukat din po tayo dito ng kurtina, blinds, ayun po, para may idea po yung owner kung magkano po yung possible na abutin. So tara, samahan niyo po akong maglibot dito. So let's go. Yung lupa po nito mga ka-viewers, hindi ko na mawari kung gaano po kalaki pero lalagay na lang natin sa screen kasi malawak po. And yung kanya pong bahay, saka na po natin yan ibibigay po yung laki, yung square meters po, no? Anyway, ayan, ilibot ko lang po muna kayo. So ito yung front, ayan, tapat siya ng service gate dito. Then, ito. So, yung mga grills niya, kung napansin niyo po, no? Mga stainless po yan. Then, wall lights, meron na din ikabit. And even po doon sa dulo ng mga bakod niya, oh, naka-wall lights. Gato yung magandang lupa, no? Maluwag, malaki. Pwede kang maraming gawin or ipatayo. Ayan. Then, dito tayo. Sa likod. So pagpasensyahan nyo na kung medyo may kalat pa po na onte ha. Ongoing po ang construction dito. Ayan. Then dito tayo sa kabilang side. So ito po yung back view. Ayan. Kung napansin nyo po, talagang mahaba po yung pagkabunggalo nito. Sige, okay lang. Naintindihan naman. Ayan. Then, ayun, no? So, balik tayo sa pinaka-front. Balcony niya or terrace pala, I mean, ito po, 30 by 60. Then, railings po is stainless. Yung tiles na dito sa ginamit sa front ng terrace, maganda. 60 by 60 na may pagka-gray, ayan. Then, pagpasok po natin dito, yung main door niya is ayan, dalawa po. Then, ito yung kanyang ceiling. In fairness naman sa ceiling niya, no? Napansin ko din, ganito lang din yung mga ibang ceiling na iba. Plain na lang, minimalist. Tapos lalagyan na lang po ng center light. Ayan. So, ang tiles niya po dito is 60 by 60. Ayan. Then, interior paint po is color white. Anyway, pag natapos po ito, babalik tayo, i-house tour po natin siya, no? Kasi meron pa pong gagawin sa kitchen, oh, may kulang pa po. Then dito naman yung kanyang bathroom. So ito ay, siguro plano po itong ipaano na lang, barn door. Kasi para sa akin po, para mas okay sa barn door. Kasi pagka nilagyan ng pinto, baka tatama po dito sa toilet bowl niya, no? Yun lang po yung napansin ko. Pero anyway, nakatalis na po yan. Then another tiles po na 30 by 60 na color gold. Then shower, ayan, ceiling, ayan. Okay. Tapos dito tayo sa master's bedroom. Wow! Ang pangmalakas ang Spanish sardines. 555, baka naman. Dahil dyan lang po muna nilagay yan. Dito po yung master's bedroom. Ayan na yung pintuan niya. Then, ito yung kwarto po ng owner. So, dito pala nakapag-blinds na, no? Pero ang nilagay na blinds is classic.
Ayan, so maluwag po yung master's bedroom. As in, napakalaki niya. Ayan, oh. Then, dito tayo sa ano na to. Part na to. Ayan. So, yung bed niya, nakabili na po yung owner, nakabalot pa. May pull out siya. Ayan. Ito, tignan po natin kung ano meron dito. Okay. Ito yung master's bathroom. Ang ganda, ha? Ito, mga ka-viewers, ang luwag na master's bathroom niya. Okay, oh. So, dito for sure lalagay pa shower partition. Then, baka dito magkaroon siya ng yung sink, lavatory, or ano man dyan, mirror. Ayun po, no? Luwag. Sige, mga kwarto daw po ng mga bagets. Dito tayo. Ayan. Kasama natin si Moraga. Okay. Okay lang po. Dito tayo sa bedroom number 2. Ayan. So, dito po, ito po yung mga susukatan din natin yan. Ayan. So, dito ay sa ceiling. And may kailangan pa dito tapalan. Dahil may nagbiyak pa na onte, mamasilyahin pa. Ayan. So, ito po, no? Aluluwag na mga, ano nila ha, bedroom. Napansin ko lang. Then, dito tayo next. Sa isa pang bedroom. So, 3 bedroom po meron siya. Ayan. Okay, no? Then, ito naman yung common bathroom nila. Ayan yun po yung common bathroom. Wow. So mga ka-viewers, babalik po tayo once na natapos po itong bahay. Pero ngayon, magsusukat na po tayo ng kanyang mga window dito. So, samahan niyo po kami. Share ko lang din po na ang advantage po nito pag ocular natin is mas nakikita po natin kung ano po yung bagay na ilalagay po na kortina. Kasi may time po talaga na medyo komplikado gaya po niyan. May lalagay po sa taas soon na aircon. So, ang plano ko po dito is lagyan ng balance board. Then, wall-mounted po na curtains. Ayun po, no? So, abangan niyo po kung magkakasundo po kami ng owner regarding po sa bahay niya. And ayun po mga ka-viewers, yung sinukatan po natin na bahay dito sa malapit po sa amin sa Florida Blanca, Pampanga. Next po natin, another client po tayo na susukatan. Taga Florida din po ang kumontak sa atin. And from abroad din po yun. So, isasama na din po natin yan sa vlog po, no? So, tara, samahan niyo po kami ulit mag-ocular pa sa isa pang bahay. Sukat lang po ng sukat hanggat meron po tayong mga close deal, charot. So, ito po ay followers natin sa TikTok. Doon niya po nakita yung video natin na nag-install po tayo ng kurtina. So, ang plano po ng owner is 4 na window po yung palalagyan. Ito po ay hindi pa kasi nalagyan yung high ceiling niya. Then, sabi po ng owner, pag po tanghali, tumatagos po talaga dyan yung sunlight. Kaya, ayun po, mainit sa loob ng bahay. Anyway, ito po, since custom made, kaya natin gumawa ng mahaba pong kurtina. And dito po sa bandang stairs niya, ito lang po yung medyo komplikado po na gagawin natin. So, pag ganito po, on the spot po natin gagawin para maganda po ang fit. Hopefully po, sana ma-close deal din po natin ito, no? So, abang-abang na lang po. And mga ka-viewers, meron nagpadala sa atin ng parcel. So, ito daw po ay mixture na ginagawang dishwashing liquid. I-share ko lang po sa inyo. Sa vlog na ito, baka meron po plano mag-business ng mga dishwashing liquid. And, ayun, no? Ito po yan. So, ito daw is, imimix na lang daw po sa ano, sa water, ganon. Then, after po nun, mabubuo na po yung dishwashing liquid. Hindi na natin siya kailangan pang ano, yung mixture po ng mga powder, ganon. As in, ito na siya mismo. Mamaya papakita ko sa inyo paano ginagawa yan, no? Siksik do-it-yourself dishwashing liquid. Ayan. Then, premium malapot. 16 liters, so imagine. Tapos mag-a-add lang po tayo ng 14 liters na water. Then, ayun na, meron tayong dishwashing liquid. Ganun lang siya kadali. So, since personal use lang po ito, bali, naglagay na po tayo ng water dito na 7 liters kasi kaya na-compute ko po yun. Ito pong mineral water na bottle na ito ay 1.5 po ang kaya. Then, ayun po, no? Nilagay ko na dyan. Hanggat nakabuo po tayo ng 7 liters. Kagandahan dito sa mga gustong magtipid, no? Bali, ito pong mineral water, sakto naman, meron tayo. Hindi ko na po ito ginagamit. Talagang less hassle siya, kasi andyan na siya. Since 7 liters lang po yung water natin, kalahati lang po natin ilalagay natin, no?
So, ganyan siya mga ka-viewers, no, pag nailagay na. Kaya meron tayong sandok na hindi ginagamit. Ayan, ito na lang po gagamitin nating panghalo since DIY naman po ito. So, kung meron kayong sandok na hindi ginagamit, ayan. So, mix lang po natin hanggat makuha po natin tamang lapot po niya at maghalo na po yung water doon sa dishwashing po na chemical na nilagay po natin. So, ito po, hindi naman po siya maano sa ilong, kaya kahit di na kayo mag-face mask, ayun. So, halo lang po tayo na halo. Good morning po mga ka-viewers. Bali, 5 AM in the morning na po ngayon. So, ayan, gagawin po natin ngayon, biyabiyahe po tayo papuntang Batangas. Sa bandang Laia po, meron tayong susukatan doon na kurtina. Then, yung ginawa nating dishwashing, ayan, inaano lang po natin yung consistency para po ma-stick. Mamaya babalikan po natin ito, no? Ayan, pagpasensyahan nyo na po, hindi natin kaya harapin yan kasi nag-edit pa tayo ng video. Kaya ayun na, tara, samahan nyo na po kami. Magbiyahe na po tayo pa Batangas. Ngayon mga ka-viewers, nandito po tayo sa NLEX, sa bandang Valenzuela na po. So nagpabili lang po tayo ng kape para medyo gising po tayo sa pagdadrive, no? So ito pong pupuntahan natin na bahay po ng ating subscribers is from Canada. And ayun po, no? Thank you po kahit may kalayuan, pupunta po tayo at ayun, more client to come po. And now mga ka-viewers, nandito po tayo sa San Juan, Batangas at meron nga po tayo susukatan dito ng mga bintana para po installan po ng kortina kung magkaka-deal po kami ng owner. So sa vlog po ipapakita ko na rin po itong dream house na pinapagawa niya since siya po ay nasa Canada para po kahit through video man lang po ay ayun po makita niya po yung update sa pinapagawa niyang bahay, no? So talaga naka full gear po tayo ngayon dahil malapit tayo sa shoreline po ng Batangas sa dagat kaya may kainitan po. So tara, hindi ko na rin po papahabain pa. Mag-ikot na po tayo sa ongoing po na pinapagawang bahay. So let's go po. Yung full details po ng bahay, yung mga sukat, lahat po, babalik tayo once po na ano po tayo dito, house tour na. Anyway, pakita ko lang po sa inyo yung mga nangyayari po sa bahay po niya, no? Ito pong bahay is 2-story. So ito po yung garahe niya. Ayan. Then yung front po dito. Ayan. Then dito po. Ayan. Then diretso po tayo. Ito po yung back view. Then balik po tayo dito sa other side. Which is dito po may mga ginagawa pa, no? Actually yung bahay po niya medyo malapit na pong matapos. Nasa 90% na po. Then ito yung garahe po ulit. So pasensya na sa inyo, ha. Meron po kasi nagpupukpok dahil may nilalagay pong pintuan. Makadaanan tayo. Makikaral na po kuya. So dito yung living area niya. Ayan. Yung ceiling. High ceiling to mga ka-viewers. Pagpasensyahan niyo po kung medyo makalat pa po ng onte dahil nga po ongoing po yung construction sa bahay. So ito po, iaangat pa po ito mga ka-viewers sa bali. Ito yung center light na kanyang dining table. Kasi dito po yung dining area niya niyan. Then dito po ang kanyang kitchen. Yan, ongoing din po ang construction. Dito lalagyan pa po yan ng sliding door. Tapos exit door po papunta sa likod ng bahay. Then dito meron pong bedroom. Napalagyan na po ng aircon ng owner. Then ito po yung bathroom niya dito. Sa first floor, ganda ng tiles. Then meron siyang ano dito, powder room.
Powder room. Then ito naman yung papunta sa second floor. Ayan. Hagdanan niya, pipinturahan pa po. Then dito na located siyempre yung mga kwarto po na dalawa, no? Ayan. So ito po yung top view ng living area. Ayan. So madami, meron pa po mga gagawin talaga. Ito po si bedroom number 2. Ayan. Then ito naman po si bedroom number 3. Ayan. Dito po meron sila common bathroom sa second floor. Ayun po, no? Pahaba siya. Ito po, tapos na at nagagamit na po ito. Then, ayun, pakita ko na lang yung top view ng hagdanan. Kasi papapinturahan po ito sa ng owner eh. Ayun. So ayun po mga ka-viewers yung bahay po na sinukatan natin, na subscribers po natin from Canada. So ito po ay soon, once na nagkasundo po tayo ng owner, ay i-installan po natin yan. So makikita nyo po yung mga ilalagay natin dito if ever po, no? So yung iba po dito, on the spot natin gagawin yung kortina dahil meron po mga part na medyo komplikado lang po ng very light. Pero kaya naman natin gawin yon. Pero ayun po, as in, lahat po ng windows niya, kung kukontakin po tayo ulit, yan po lahat yung lalagyan natin, no? So, possible ito po yung maging next project natin. Mga ka-viewers, bali, tapos na po tayo magsukat, tapos nagtanong ako dito kung merong masarap na kainan, ang tinuturo nila, meron daw po dito sikat na tinitiktok daw po na gotohan si Kuya Oliver's. So, since malapit lang, ito-try po natin kung talagang masarap po talaga ina-offer nilang pagkain dito or yung goto po, no? Ito yung expect nyo po pag nag-visit kayo. Ayan, mga sagingan. Then, ayan si Rog. Ganyan po yung tsura ng gotohan nila dito. So, maraming po nagpupunta sa sikat talaga at dinarayo ito. Ngayon po is 12 noon. Hanggang alas 3 lang daw po ito ng hapon eh. So, at least nakabutan natin. Kaya okay lang din. Kuya Oliver's Gotohan. Dito po sa preparation area nila, dito po kayo pwede maka-order ng mga ina-offer po nilang Gotong Batangas. And nalula nga po ako dito, meron silang isang bowl, ang tawag ay dinosaur. And per bowl po niyan is 1,000 pesos. Since hindi naman po natin kaya yan dahil putok-batok talaga at baka di tayo umabot ng buhay sa Pampanga, ito po yung in-order natin, yung tig 150 pesos lang po na overload. Ang masasabi ko lang po is sulit na po siya sa halagang 150 pesos dahil po malaman, and yung sabaw naman po is beefy kasi nga po madami po talaga siyang lamang loob po ng baka. Anyway, para naman po sa lasa, hindi ko po kasi masasabi ko ano po yung batayan ng isang masarap po na Gotong Batangas dahil hindi ko naman po ito madalas na kinakain. Pero ang masasabi ko lang po, marami po nagpupunta at dumarayo dito para matikpan po ang goto ni Oliver. 120 yan? 100 po isa. 100 isang kilo. 100 isang kilo, yan. Napakabait ni ate. Ate, anong pangalan mo? Madeline po. Si Ate Madeline po. Bumili kami ng lansones sa kanya. Napakabait po niyan. Bili po kayo dito. Anong lugar to, te? Pinagsibaan po. Pinagsibaan daw, ayan. Nanapin nyo lang si ate ha. Ito po, napakabait. So mga ka-viewers, ayun po, galing na po tayo ng Batangas at kararating lang po natin ng 8:30 PM dito. So kahapon po ginawa natin po ito si Siksik Do-It-Yourself Dishwashing Liquid. Ngayon po, tingnan nyo po yung nagawa natin, no? So ito po, sinishare lang natin para po sa mga viewers natin plano po magnegosyo o kaya po pang personal use sa bahay ninyo para makatipid po kayo, no? Ito pong isang plastic po na dishwashing liquid, 14 liters po yung magagawa ninyo.
Since pang personal use po ito at bibigay ko lang din kay mother yung iba, 7 liters lang po yung ginawa natin na dishwashing liquid. Tingnan nyo naman po kung gaano siya katiko. Para po siyang honey lemon. Ayan. So, pakita ko lang din po sa inyo na mabula po itong ginawa natin. So, ito po may natirang dishwashing liquid po. Ayan o. Tingnan nyo po, ang bula-bula niya o. Diba? Pwede na talaga panghugas ng plato. Diba? So, hindi kaya tayo mapasma after natin magsukat ng window, nag-drive, naghugas tayo ng plato. Ayan. So, talagang mabula siya. Yun ang gusto ko sa kanya. Mura na, mabula pa. Sa Shopee po, murang-mura lang presyo nito. Balawan natin na talaga nakakatanggal siya ng dumi. Ayan po. Diba? In fairness, Wala ba yung mga taba-taba? nawala. Walang lansa. Nabango. Nabango. Amoy lemon. Bali mga ka-viewers, no? Bukas po meron tayong installation po ng kortina. Abangan nyo po sa next vlog yan. And again, ito pong sinare ko sa inyo na Siksik dishwashing liquid. Ilalagay ko po sa description box po yung link nito sa Shopee para po maka-order kayo at matry nyo din po itong Siksik do-it-yourself dishwashing liquid. Ayan. Hanggang 14 liters po yung kayang gawin nito na dishwashing liquid, which is kayang-kaya nyo pong ibenta yan, no? So, ngayon po mga ka-viewers, magpapahinga na tayo dahil talagang ratsyada tayo ng ilang araw. Ngayon po, abangan nyo po yung mga upcoming nating i-upload po na videos. Marami pa po tayong mga eco-content, no? Again, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!